Nako po mga kababayan, breaking news. Dalawang ICC po sa sobrang takot, tumakas. Nag-resign po di umano dito sa ICC na ininda po ang mga parusa na binigay ng Amerika. Ngayon po, ang Russia po, hinahunting po ang dalawang ICC judge na ito. Mukhang dudukutin na ito mga kababayan. Panoorin po natin. Si Attorney Conti, talagang naglulupasay na po sa sobrang stress. Si Dilima Trillanes, talagang naninilikado na mga kababayan dahil po sa ginawa nila kay PRRD, mukhang tinutulungan po ng Amerika, Russia at Israel ang Pilipinas para po makalaya si PRRD. Ngayon po, dalawang ICC, talagang hinahunting na po ng Russia. Tumakas po mga kababayan, nag-resign. So ngayon po, karma po nga abutin ng judge na ito. Sino ba ito mga kababayan? Sino po itong mga judge na ito na sa sobrang takot nag-resign? Na tila nalagas ang member ng ICC judge. Naku, panoorin po natin. Di ba ginagawa po nilang trophy itong si PRRD na ayaw nilang palayain dahil daw sa kaso na itong ginawa sa war on drugs. So ngayon mga kababayan, dahil nga po kaibigan po ni Russian Putin po ito at ni Donald Trump at malapit po ang Pilipinas sa Israel, nung si Tatay Digong yung Pangulo, ngayon sikreto po na tinutulungan po ng mga superpower na bansa itong ating pinakamamahal na Pangulo. Mga kababayan, nakakagulat. Talaga ang langit po ay siya na po ang nagbubulgar dito sa ginagawa ng ICC na pagiging sinungaling. Scumbag na memera ng gagatas. Nakita nyo naman ang ICC mga kababayan. Pinutulan na po ng isang paa ng Amerika dahil po sa mga sanksyon na binigay na parusa sa kanila. Panoorin po natin, magugulat kayo. ICC na dalawang hurado na taga-Korte Suprema nila. Sa sobrang takot mga kababayan, nag-alsa baluta na yan, hinahunting ng Russia. Ito po mga kababayan, panoorin po. Pinalawak ng administrasyon ni Donald Trump ang mga parusa nito laban sa International Criminal Court na nagtatarget pa ng dalawang karagdagang hukom sa kanilang pagkakasangkot sa mga paglilitis na may kaugnayan sa Israeli. Si Judge Goka Lord Kipanids ng Georgia at Erdenebal Seren Damin ng Mongolia ay pinarusahan para sa inilarawan ng mga opisyal ng US bilang kanilang direktang papel sa mga pagsisikap ng ICC na imbestigahan at usigin ang mga mamamayang Israeli nang walang pahintulot ng Israel, kabilang ang kanilang mga boto sa isang desisyon noong December 15 na tumanggi sa apilan ng Israel. At sa kanilang pagdagdag, dalawang hukom pa, tila lalo ngayon napipilayan na ang International Criminal Court. US sanction to ICC judges. Types of sanctions explained. My work is easy because I use Ayan, ClickUp. Here's mga how AI kababayan ko. saves me hours. Napakatindi po ng hagupit. Isipin nyo, yung financial po ng ICC na ito, yung mga judge ay pinutol talaga ng Russia at Amerika. Tapos kinasuhan pa ng 15 na pagkakakulong sa kanilang bansa. Naku po mga kababayan, delikado talaga ang mga ICC na ito. Nakakakilabot po na karma ang nangyayari sa kanila. Panoorin po natin. Sabi dito US sanctions to ICC judges. Type of sanction: financial sanction, bank accounts and assets. Asset freeze: any assets or funds the sanction ICC official holds in the US are frozen. Asset passing through the US financial system, including dollar-based transaction, are blocked. Nako po mga kababayan ko,
Kilabot nga ito, hindi sila makagalaw po ng malaya. Blinak pala ang kanilang dollar-based transaction. Di ba lahat po ng mga bansa ay konektado po sa mga negosyo, lalong-lalo na po sa Google. Pagka sa Western Union, hindi ka rin maka-receive or makatanggap ng pera na galing po sa mga nagbibigay ng ayuda dito sa ICC. So, pinilayan talaga ng US ito at Russia at Israel. Kaya nakarma na itong mga ito. Kaya si Conti, umiiyak na talaga. Naglulupasay na parang sanggol. Natakot na nanginginig dito. Kinarma na din si Atty. Conti. I-play pa natin dito kay Robin Sweet Showbiz. Suportahan po natin siya. I-subscribe po natin ang kanyang YouTube channel. Financial sanctions, bank accounts and assets, asset freeze. Any assets or funds the sanctioned ICC official holds in the U.S. are frozen. Assets passing through the U.S. financial system, including dollar-based transactions, are blocked. Visa sanctions, travel ban, visa denial. Sanctioned ICC officials cannot get any U.S. visa, tourist, work, diplomatic, transit. Visa revocation. Existing U.S. visas can be revoked immediately without hearing or due process. No transit rule. Officials cannot transit through the U.S. Nakita nyo po dito mga kababayan yung visa sanction. Ayan travel ban. Grabe. Visa denial. Sanction ICC officials cannot be get any U.S. visa. Nako po. Mapaturis man or work or diplomatic or transit, kahit magbiyahe ka po, wala. Visa revocations, existing US visas can be revoked immediately without hearing or due process. Naku po mga kababayan, gaya ng ginagawa ng IC sa ginawang pagdukot kay PRRD, walang due process, no transit rule. Officials cannot transit through the US, hindi makakapunta ng US, magbiyahe-biyahe, business and professional restrictions. US citizens and companies are prohibited from during business with sanctioned ICC officials. Ako, hindi makakapunta ng Amerika. Nako, kahit saan pa na may connection sa kanilang dollar-based transaction, mga kababayan. Nako po. Business and professional restrictions. U.S. citizens and companies are prohibited from doing business with sanctioned ICC officials. Providing services, consulting, or payments. This affects legal consulting, academic work, speaking engagements, and publishing involving U.S.-based entities. Nakita nyo mga kababayan, ayan, providing services, consulting, or payments. Nako po. Hindi po makaka-receive. Ayan, providing service, hindi sila makakapagbigay ng serbisyo. Yung kanilang mga official na lakad sa Amerika, nakablock po lahat. Or payments, hindi sila makakapagbayad. Gana gagamitin ang kanilang bank accounts na totally block po. This affects legal consulting, academic work, speaking engagement. Ayan, hindi sila makakapagsalita. Hindi sila makaka-racket niyan. Financial spillover effects. Family members may not be individually sanctioned but face indirect impact. Nako po. Halimbawa po ako, isang ICC. Tapos may nagpadala sa akin. Nakita nila may kapangalan yung kamag-anak ko. Halimbawa, Rosana Roses. Nako, pati siya damay-damay. Nako po. Joint bank accounts can be frozen. Nako po, halimbawa yung kapatid ko, ako yung ICC judge. Nakita na joint bank accounts ako. Yun, kasama yung anak or kapatid. Shared financial assets can be restricted. Household finance may be severely affected. Halaka. Financial spillover effects. Family members may not be individually sanctioned but face indirect impacts. Joint bank accounts can be frozen. Shared financial assets can be restricted. Household finances may be severely affected. This creates personal pressure beyond the targeted individual. Impact on family members.
Visa restrictions extend to immediate family members, spouse, children. Family members may be denied U.S. visas, have existing visas revoked, blocked from travel for education, medical care, or personal reasons. Indirect global impact. Banks outside the U.S. often comply due to reliance on U.S. correspondent banks, fear of secondary sanctions. Sanctioned ICC officials may lose access to international banking, have accounts suspended or closed, face difficulty paying mortgage, school fees, or daily expenses. O yan. Banking restrictions. Ayan, nakita nyo po, napakarami pong mga sanction po ito. Grabe talaga, yan no? Lahat po, damay-damay, pati aso hindi makabiyahe mga kababayan. Ituloy pa natin. Summary. U.S. banks and financial institutions are prohibited from holding accounts of sanctioned ICC officials, processing payments for them, providing loans, credit cards, or financial services. Overall implications. The sanctions are comprehensive, targeting not only the ICC judges, but also their families and financial networks. The sanctions extend beyond direct financial restrictions to professional and personal life impacts. The U.S. uses its financial system dominance to enforce these sanctions globally, affecting international banking relations. Grabe pala ang impact, no, mga kababayan, yung mga sanction ng Amerika. Ang tindi. Halos pilay na pilay po dito, mga kababayan. Kaya itong si Conti, balita, dadamay na pati si De Lima at itong si Trillanes. At lahat po ng may connection po sa ICC, babanatan po ng Amerika at Russia at Israel. Halaka, mga kababayan. Nakita nyo si Luz Ibanez, manghiyak-ngiyak po. Dahil hindi na siya makapunta ng Amerika. Yung mga business trip niya, yung personal engagement, excuse me, hindi siya makapag-provide ng service. Di ba pag mga abogado, di ba nagpapanotaryo ka doon, hindi ka makaano, kahit magbayad ka sa Grab, taxi, paying your mortgage, using your bank accounts, even receiving a letter from Google, your email is blocking by the US. Pati mga pamilya-pamilya hindi makapunta, hindi makapag-create ng personal service to anybody. Hindi maka-apply ng US visa. Pati ka mag-anak, damay-damay dito. Naku po mga kababayan ko, yari talaga ang mga ito. Kasi ang kakapal din kasi ng muka mga kababayan, ginawang gatasan si PRRD. Ang yayabang kasi mga kababayan ko. Akala nila, kayang-kaya nila ang Russia at at US at Israel Isipin mo, gusto nilang huliin. Sabi, kaya namin yan, ayan. Binakbakan sila ngayon ng US. Naku po, tuloy natin. Ating mga OFW sa Italy, abay dumadaing na kay Atty. Rowena Guanzon. May pag-asa pa daw ba ang Pilipinas sa pamumuno ni BBM? Panoorin natin ang buong video. Tinanong talaga ako ng mga OFW sa Italy. Sabi ni attorney, may pag-asa pa ba? Kasi pinapaaral pa namin mga anak namin. Yeah. Sakit sa loob ko magsabi na, alam nyo, kung may trabaho lang di kayo makita para sa mga kamag-anak nyo, kunin nyo na sila. Kasi wala na pong trabaho. Wala nang trabaho. Yung 2.4 million na yan, do you think in 3 years, may erase yan? Wala yan. Ngayon, wala silang infrastructure, kaya walang pera. Wala. Yung household expenses ngayon, sinasabi ng mga economists, ay nakat talaga drastically. Kasi hindi nakakagastos ang gobyerno dahil ini-stop. Di ba nung nagreklamo na tayo sa pangnanakaw nila, stop na mga project? Kahit na nagnanakaw yung mga congressman doon at DPWH, may construction workers doon na kumikita. Di ba? O ngayon wala. Stop. Di ba? Kaya yan ang nangyari sa atin itong Paskong ito. Kaya mga Lods, gustong gusto ko talaga yung banat ni Atty. Guanzon. Kasi realidad lang ang sinasabi niya no?
Hindi katulad pag palagi tayo makikinig kay Auntie Claire. No, na puro katang-isip ang mga pinagsasasabi. Kita nyo naman ngayon mga kababayan, pati aso sa Skyway nakikita na. Dati nung panahon ni PRRD, yung mga aso hindi nakakakalat-kalat. Ngayon nakikita sa Skyway, ayan o, stray dog naligaw sa isang Skyway. Nung panahon ni Duterte, nasa impounding yan. Ba't ngayon pakalat-kalat? Tignan nyo po ang ginawa ngayon. Itong si Lebiste, pinagmukhang magnanakaw ng Cabral files. Hindi daw na-authenticated. Sabi po ni Yusek Dizon ng DPWH, parang pinapalabas po itong Cabral files ay ninakaw po at hindi totoo. Mawawalang saysay daw ito mga kababayan dahil hindi na authenticate parang puwersa daw itong si Cathy Cabral nung nabubuhay pa na para bang puwersa na kunin ni Congressman Lebiste. Puwersa sa kanyang lakas. Mga kababayan, pinapalabas po na ninakaw itong mga files na ito. Na tila kakasuhan pa itong si Lebiste ngayon. Grabeng ginagawa nila mga kababayan. Kaya ngayon nakakarma din ang mga magnanakaw ngayon. Gaya ng pangako ng 20 pesos sa bigas, walang nangyari. Naku po. Hindi realidad ang pinagsasasabi ni Auntie Claire. Pero kung makikinig ka talaga sa mga nagsasabi ng totoo, lalo na si Atty. Guanzon, of course, alam na alam niya ang nangyayari sa bansa natin. And imagine niyo mga lods, 2.4 million Filipinos ang walang trabaho. Grabe. Kasi wala stop lahat ng projects. Wala din namang build projects, no? Wala din namang mga big ticket projects ang Marcos administration. Wala talaga. Putak ng putak itong padre na to. Sabi niya, kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Walang politika dito bilang pare ng simbahan. Bakit nagtatago ba si VP Inday? At saan siya harap? Sa'yo? Sino ka? Diyos ka? Pagdating sa financial, di ba? Pagdating sa pag-o-audit, sa COA, siya haharap. Ha? Sa tamang institusyon siya haharap. Kung may problema man sa paggasta ng pera. O yan mga kababayan, pati mga pare na gumagamit ng pulburon, ginagamit na rin para siraan po ang ating mahal na BP Sara Duterte. Ngayon po, ang trust rating po ni BBM ngayon naging -3. Na talagang yung mga loyalista nga, kumukunti na lang. Dahil -3, kung marami ang mga loyalista nga, madami sana or mataas sana ang trust rating ni BBM. Pero ngayon, -3. Loyalista nga, gumising kayo. Ayan, nagising tuloy. Marami lang troll sa FB saka sa YouTube. Puro troll na bayaran. Kasi nga, tangalista. Tanga-tanga, loyalista, tangalista. Yan ang sabi ng mga nasa comment. Ayaw ko nang maging tangalista. Tanga-tangalista. Dalawang tao na lang naniniwala. Isang tanga at isang loyalist, bobo. Kita nyo mga kababayan, mga comment, galit na galit dito. Sa paggasta ng pondo, hindi sa'yo. Kailanman, hindi naman nagtatago si VP Inday Di ba? Tinatakbuhan ba niya? Hindi. Mga kababayan, nakita nyo, hindi naman talaga nagtatago si Sara Duterte. Mga planted lang naman itong ginagawa nila. Kita nyo yung si Madriaga, kung ano-ano ang kanilang mga pinapakawalan para lang siraan si BP Sara na talagang 31% ang kanyang trust rating. Iko-kumpara dito kay BBM na -3. Parang sinlamig sa Bagyo ang kanyang trust rating na nanguluntoy sa sobrang lamig mga kababayan. Naku po. Diyan si VP Inday. Walang politika dito. Bilang isang pari, proud ka pa na pari ka. Kaya alam niyo mga lods,
kaya maraming kumakalas na mga Katoliko eh. Kasi dahil sa, di ba, dahil sa mga paring tanga. O nakita nyo, ngiwi kasi itong si Father eh. 17 years ba namang magtira-tira ito eh. Tapos may gana pang lumitaw na magiging daw, kinasuhan si BP Sara ng plunder. Nako po. Talagang magpapalusot ka pa, Recto. Basahin natin mga Lods. Recto, ipinagtanggol 60 billion PhilHealth transfer. Sabi niya, politically wrong, pero economically correct. Grabe, no? O ayan si Recto, kinasuhan po ng plunder na mga mga kababayan sa korte. Eh pati si Vilma Santos, sabi niya, kaya inyo kami tinitira dahil nasa taas kami. Yung mga tumitira yung nasa baba. Ayan, parang pinapalabas niya tayong mga Pilipino na naglalabas ng mga sentimento ng sama ng loob. Pag nababanatan itong mga korap na ito na nasa taas na sobrang katakawan sa pera. Ayan, sabi ni Vilma Santos, ayan, pinagmumura ng isang personalidad itong si Vilma. Eh sabi ba no, kami kasi nasa taas kami. Kami ang tinitira nyo. Kayo nasa baba, mga inutil. Parang sinasabi niya, mga inutil ng mga Pilipino. Bawal i-bash yung mga kurakot. Ayan, tignan, 60 billion nakasuhan kanyang asawa, si Mr. Batman. Diba, mga kababayan ko? Kaya itong ICC, nadadamay na po sa kawalang hiyaan ng mga ito. Eh kita nyo, pinagkaisahan po mula dito sa Pilipinas. Pinagkaitan ng due process of law. Ang ating pinakamamahal na PRRD na gumawa lang ng kanyang trabaho bilang Pangulo. Itinuwid ang mga masasamang elemento. Dinisiplina. Tinamaan ng kamay na bakal. Ayan, nagkaso-kaso sila sa ICC. Ayan, ginawa nila, ginamit ang ICC. Ito namang ICC, ayan, tumanggap ng mga kung ano-ano mga donasyon. Ginawang piggy bank si PRRD. Dala-dala ang kanilang peking, disinformation, misleading na mga detalye para pasamain si Tatay Digong na kinasuhan ng crimes against humanity. Kaya ngayon, ang mga malalakas sa bansa ginagamit po ng Panginoon para durugin itong ICC para malusaw na sa kawalang hiyaan na ginawa nila kay PRRD. Okay, mga kababayan, kaya itong ICC judge sa ito, pinulbos na yan, no, tumakas sa sobrang takot, nag-resign na yata ito kasi tumakas daw eh. Ayun, no, ay two ICC judge tumakas na sa sobrang takot, napaihi. Pati si Conti naglulupasay na parang bata. Halaka, nakarma na, mga kababayan ko. O, tignan nyo ngayon nangyayari ngayon. Itong si Vince Dizon ng DPWH, ay pinaratangan itong si Leviste na parang pinapalabas yung Cabral Files ay walang katotohanan. Diba, mga kababayan ko? Ay parang ninakaw daw eh. Ay, wala. Chismis lang yan, sabi ng Anticlair. Maniniwala lang kami pag si Vince Dizon na nagsabi. Ayan. Bahala na daw ang ombudsman na magpatunay kung ito ay legit o hindi. Eh anong makikita mo, mahihita mo dito, anong aasahan mo kay Boying Rimulya ng ombudsman? Nga tayo. Eh tingnan nyo ang Blue Ribbon Committee. Nung simulat sa poll, si Marcolita ang humawak. Naging chairman, maganda ang takbo, maliwanag sa sikat ng araw ang dinadaanan. Nakikita natin ang direksyon kung saan na mastermind ang hinuhuli ni Marcoleta. Pero nung iniskambag ni Tito Soto at ni Ping Lacson itong Blue Ribbon Committee, ayun, nagkawindang-windang, nagkahetot-hetot ang Blue Ribbon Committee. Ginawang bulagaan. Ayan, ginawa nilang bobo mga Pilipino. Na sindikato po mga kababayan. Sobrang sindikato na ngayon. Buong gobyerno sindikato. Yan po sinasabi ng mga komento. Wala pong nakikitang hustisya. Pati itong si Cabral, ayan. Hindi natin alam kung buhay ito o hindi. Ang balita, lumipad sa ibang bansa sa Portugal. Palipat-lipat po ng tirahan.
nakasakasama ang bodyguard gamit ang private jet. Minsan nasa Japan, sa Mexico, kung saan-saan. Sa Spain, kung saan-saan pa nagmumulto na yata. Hindi natin alam kung buhay pa ito. Yan po ang kumakalat na balita. Hindi galing sa akin. Yan ay nakita daw ng OFW. Napalakad-lakad na kung saan itong si Cabral na ito. Na nagbabakasyon. Kita nyo sa Cannon Road. Doon daw diba? Binawian daw doon. Yung pala, peke daw di umano. Di naman pinakita sa publiko ang kanyang katawan O, kayo ba naniniwala? Baka nga tinago ito. Okay? Kung umabot ka sa video na ito, mga kababayan, kayo po na nanonood na OFW na kababayan ko, na patuloy na sumusuporta, maaaring i-comment ang inyong reaction dito. Sabihin nyo kung anong bansa kayo. Re-replyin ko kayo isa-isa basta makita ko, mga kababayan. Isa-shoutout ko kayo. Ito, mag-shoutout na tayo ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy na ayan, Gloria